Naku, heto na naman ang China. Muntik nang sumiklab ang isang napakadelikadong komprontasyon. Nagkagirian ang Japan at China at muntik nang magbanggaan ang kanilang mga barko sa gitna ng matinding tensyon sa dagat. Pero sa pagkakataong ito, hindi kinaya ng China ang matatag na puwersa ng Japan, kaya napilitan itong umatras. Pero hindi lang yan. Habang umiinit ang girian ng Japan at China, ang Taiwan naman ay puspusan na sa paghahanda para sa posibleng pag-atake at pagsakop ng Beijing. Samantala, China nagpalipad ng isang ballistic missile. Pero Amerika umalma. Agad rumesponde at nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng missile launch ng China. Panoorin natin ang latest na kaganapan. Ito na nga, umpisahan natin sa pinakamainit na sagupaan sa Hilaga, ang tapatan ng Japan at China sa East China Sea. Alam nyo ba mga kahistoryador, itong pinag-aagawan nilang Senkaku Islands na tinatawag namang Jiaoyu Islands ng China ay mga maliliit at walang nakatira na isla. Pero bakit nga ba baliw na baliw ang dalawang bansa rito? Simple lang. Napakayaman ng dagat na ito sa isda at may hinala pa na may malaking reserba ng langis at gas sa ilalim ng tubig. Nitong nakaraang araw lang, nagkagirian na naman ang kani-kanilang Coast Guard. Ang ulat ng Japan Coast Guard, may dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang pumasok sa loob ng teritoryo ng Japan. At alam nyo ba kung ano ang ginawa ng mga barko ng China? Pinuntahan at tinangka nilang harangan ang isang maliit na fishing boat ng mga Hapon na tahimik lang na nangingisda sa lugar. Siyempre, hindi ito pinalampas ng Japan. Rumesponde agad ang kanilang Coast Guard para protektahan ang kanilang mga mangingisda at hinarang ang mga barko ng China. Oo, isipin nyo, ang dambuhalang barko ng Japan at China nagbubulyawan sa radyo. Nagbabalaan na lumayas ang bawat isa sa lugar. Sabi ng Japan, umalis kayo rito, teritoryo namin ito. Pero ang China hindi rin nagpatalo at sumigaw din na sila ang may-ari ng karagatan. Pero ang ending, napilitan din ang mga barkong Chino na umatras at lumabas sa lugar matapos silang palayasi ng puwersa ng Japan. Pero alam nyo kung ano ang nakakatawa at nakakainis dito. Pagkatapos ng insidente, gumawa agad ng sariling kwento ang China. Sabi ng kanilang pamahalaan, sila raw ang nagpalaya sa mga barko ng Japan. O diba, baliktad ang kwento. Nagmamatigas pa rin ang Beijing na sila raw ang may karapatang magpatrolya doon. Kaya naman bawat segundo doon sa East China Sea ay parang mitsa ng bomba na pwedeng sumabog anumang oras kapag may nagkamali ng maniobra o may nagpaputok ng kanyon. Samantala, dahil habang nagkakagulo sa mga isla ng Japan, nagpakwala naman ang China ng isang higanteng ballistic missile mula sa ilalim ng dagat. Isang nuclear-powered submarine ng China ang naglunsad ng tinatawag nilang strategic missile na may pekeng warhead o dummy warhead. At alam nyo ba kung bakit nakakatakot ito? Ang ballistic missile na ito ay lumipad ng napakalayo at bumagsak sa gitna ng South Pacific Ocean. Isipin nyo mga kahistoryador, galing sa ilalim ng tubig, biglang may susulpot na dambuhalang rocket na lilipad pa itaas patungo sa kalawakan bago babagsak sa kabilang panig ng mundo. Sabi ng China, huwag kayong matakot. Normal na pagsasanay lang ito ng aming militar taon-taon. Pero sino ba ang lolokohin nila? Ang totoo niyan, bihira lang mag-test ng ganitong missile ang China sa malawak na karagatan dahil sensitibo ito at pwedeng mapagkamalang totoong pag-atake ng ibang bansa. Kaya naman hindi lang ang mga kalapit na bansa ang nabulabog, kundi pati ang Pilipinas ay napaalarma ng husto. Ang Department of National Defense o DND kasama ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay nagpahayag agad ng matinding pagkabahala
at pagkondena sa ginawang ito ng China. Dito, diretsahang sinabi ng spokesperson ng DND na si Arsenio Andolo na ang paglulunsad na ito ay isang reckless display of military power o walang pakialam na pagpapakitang gilas ng puwersang militar. Dagdag pa niya, wala raw respeto ang China sa mga maliliit na bansa at sa kapaligiran ng karagatan na binubuhay ang milyong-milyong mamamayan. At alam mo ba kung ano ang pinakamatindi rito, mga kahistoryador? Ang bansang China ay hindi naman bansa sa South Pacific, kaya bakit sila doon nagpapasabog at nag-eensayo? Iyan mismo ang tinumbok ng ating Defense Secretary na si Gilberto Teodoro. Sinabi niya na walang kahit anong rason para doon sila mag-ensayo at ang tanging dahilan lang ng China ay para magpakita ng kanilang kakayahan at magbigay ng implied threat o patagong pananakot sa atin at sa ating mga karatig bansa. Samantala, napansin din ng AFP na ang tiyempo ng missile launch na ito ay napaka-kontrobersyal. Nangyari ito ilang araw lang bago natin ipagdiwang ang ika-10 anibersaryo ng ating makasaysayang 2016 arbitral victory sa West Philippine Sea. Parang nananadya, di ba? Sabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng AFP, ang pagpapakita ng China ng kanilang advanced nuclear at submarine capability ay lalo lang nagpapalala sa kaba at tensyon sa buong rehiyon. Para bang gustong sabihin ng China sa Pilipinas, o ayan ang missile namin, baka gusto nyo pang ipagmalaki yung arbitral ruling nyo. Pero nagkakamali ang China kung akala nila ay matatakot ang Pilipinas. Dahil dito, nanindigan ang AFP na patuloy nilang ipagtatanggol ang ating teritoryo at soberanya kahit anong pananakot pa ang gawin ng dambuhalang kapitbahay natin. At syempre, mga kahistoryador, hindi papayag ang United States na basta-basta na lang tayong bulihin ng China. Agad na rumusponde at nagpahayag ng suporta ang Amerika para sa Pilipinas at iba pang bansa sa Pasipiko. Kinundena ng US State Department ang ginawang ito ng Beijing. Sabi nila na habang ang buong mundo ay nagsisikap na pigilan ang pagdami ng mga nuclear weapon, kabaliktaran naman ang ginagawa ng China sa pamamagitan ng mabilis at sikretong pagpaparami ng kanilang mga nakamamatay na armas. Bukod sa US, umalma din ang mga bansang tulad ng New Zealand, Australia at Solomon Islands. Sabi nila, nilabag ng China ang kasunduan dahil ang South Pacific dapat ay isang nuclear-free zone. Pero alam naman natin ang China, palaging may sariling batas at walang pakialam sa opinyon ng buong mundo. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon, mga kahistoryador. Dahil habang ang lahat ay nakatutok sa missile test ng China, ang Taiwan naman ay nagpahayag na handang-handa na silang lumaban. Alam naman nating lahat na matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi raw ng kanilang teritoryo at hindi kailanman isinuko ng Beijing ang opsyon na gamitin ang dahas para sakupin ang malayang isla. Araw-araw, nagpapadala ang China ng mga warplanes at warships para paikutin at takutin ang Taiwan. Pero nitong nakaraang araw lang, nagsalita si Lin Feifan, isang napakasenyor na opisyal ng National Security Council ng Taiwan. Diretso niyang sinabi sa isang malaking forum na ang ginagawang paghahanda ng Taiwan para sa digmaan ay hindi isang pangahamon o provokasyon sa China. Sinabi pa ni Lin, madalas daw kasi silang sisihin ng China at ng ibang kritiko na sila raw ang nagpapasimula ng gulo dahil bumibili sila ng mga armas at nag-eensayo. Pero ang totoo, ang China raw ang naghahanda para sa pananakop at militarisasyon sa buong rehiyon. Pinatikos niya ang paboritong linya ng China na ang magkabilang panig ng kipot ay iisang pamilya. Sabi ni Lin, kung tunay silang pamilya, bakit kailangan pang magpatakbo ng mga missile at rocket ang China papunta sa kanila? Tama naman, di ba? Isipin mo,
sasabihin mong pamilya tayo pero may hawak kang baril na nakatutok sa ulo ko araw-araw. Dagdag pa ng opisyal, ang Taiwan ngayon ay walang pinapalipad na kahit isang eroplano o pinatatakbong barko para pumasok sa teritoryo ng China. Ang China lang daw talaga ang tanging nanggugulo sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Kaya naman hindi nagaksaya ng oras ang Taiwan. Todo buhos ngayon ang kanilang pondo para sa depensa at halos linggo-linggo silang nagsasagawa ng mga civil defense drill. Nagtutulungan ang gobyerno at ang buong lipunan para maging matatag. Nag-iensayo sila para sa mga senaryo ng blockade o kung sakaling harangan ng China ang lahat ng daan papasok sa kanilang isla. Pati na rin ang paghahanda sa malalakas na lindol at sa mismong araw ng pagsakop ng militar ng China. Alam niyo ba mga kahistoryador na pati ang mga ordinaryong mamamayan ng Taiwan gaya ng mga guro, engineer at mga magulang ay nag-aaral na ngayon kung paano bumaril, gumamit ng first aid at mag-imbak ng pagkain at gamot. Oo, hindi sila umaasa na ililigtas lang sila ng iba. Sabi nga ni Lin, kung hindi sila kikilos at maghahanda ngayon, walang milagro na magbibigay sa kanila ng lakas bukas kapag nandyan na ang mga tropa ng China. Inihalin tulad niya ito sa nangyari sa Ukraine, kung saan naging susi ang kahandaan ng bansa para hindi sila agad masakop ng Russia. Kung susuriin natin ang buong sitwasyon, mga kahistoryador, napakalinaw ng pattern na ginagawa ng China ngayon. Hindi lang ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay isang planadong estratehiya para takutin ang sinumang tatayo laban sa kanila. Sa East China Sea, sinusubukan nilang agawin ang kontrol sa Japan sa pamamagitan ng unti-unting pagpapadala ng kanilang Coast Guard. Sa South Pacific, nagpapakawala sila ng missile mula sa submarine para patunayan na kaya nilang maglunsad ng nuclear strike kahit saan. At sa Taiwan Strait, patuloy ang kanilang panggigipit para mapilitan ang Taiwan na sumuko ng walang laban. Kaya naman napaka-importante na maging alerto rin tayo dito sa Pilipinas. Ang bawat kilos ng China sa ating paligid ay may direktang epekto sa ating seguridad. Kung sakaling sumiklab man ang totoong digmaan sa pagitan ng Japan at China o kaya naman ay salakayin ng China ang Taiwan, siguradong madadamay tayo dahil napakalapit lang natin sa kanila at kasosyo natin ang Amerika na nangako ring re-responde. Kaya naman para sa akin, tama lang ang ginagawa ng ating DND at AFP na agad na magsalita at kondenahin ang mga aksyong ito ng China. Hindi pwedeng manahimik lang tayo habang may mga missile na pinapaapoy malapit sa ating bakuran at habang tinatakot ang ating mga kakampi. Kayo naman mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo sa sunod-sunod na matitinding kaganapan na ito? Tingin nyo ba ay malapit na talagang sumiklab ang isang malaking digmaan dito sa Asya? Kaya nga ba ng Japan, Taiwan at Pilipinas sa tulong ng Amerika na tapatan ang dambuhalang puwersa ng China? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!